Nangako si Paul George na kahit ang Sixers ay 3-13 sa start ng season, magagawa pa rin nila makapasok sa playoffs. Nasa 5 panalo pa lang naman ang lamang sa kanila na number 10 hanggang number 6, kaya visible pa rin naman talaga yung sinabi ni PG. Kahit nasa 4-game winning streak yung makuha ng Sixers, mag-iiba agad yung transition dito sa East. Kaso nilista na kasi ng clutch points yung 10 sinabi ni PG na hindi nagkatotoo. Posibleng itong sinabi niya pang-11 na kung nagkataon. Sinabi pa ni PG yung statement na yun habang nasa injured list pa siya. Hindi naman niya kasi sinabing siya yung magdadala sa Sixers sa playoffs, ang sinabi lang niya makakapasok siya. Sa susunod na linggo pa, posibleng makapalik si PG galing injury. Nagkakaroon din ng tension sa pagitan ni Tyrese Maxey at Joel Embiid, ayon yan kay Sam Saranya. Habang nasa locker room kasi, tinawag ni Maxey si Embiid na laging late. Inaccept ni Embiid yung sinabi ni Maxey. Ang nagalit lang si Embiid nung lumabas sa mga reporter yung pagiging late niya at yung pag-call out sa kanya ni Maxey. Aminado naman si Embiid na lagi siyang late at kinall out na rin niya kung sino man yung naglalabas na nangyayari sa team meeting nila sa locker room. Kahit nga dati si Kyle Lowry, inaalam na rin kung sino yung nagkukwento sa labas kung anong nangyayari sa kanilang team meeting. Kaya galit na galit din siya noon nung lumabas ang report na nagkaroon sila bigla ng team meeting after nilang matalo. Nakakalimutan ko lang kung sinong kalaban noon eh. Ito yung matagal silang lumabas papasok ng press con kasi nga nagkaroon sila ng meeting at lumabas pa sa media yung ibang pinagmitingan nila. Doon kasi nagsisimula yung gulo sa loob ng Sixers. Marami ng report ang nakakarating sa media na hindi naman dapat, pero okay na rin pang content. Si Barkley mismo kinall out na si Embiid at kinall out din niya kung sino yung traidor sa Philadelphia. Dapat di umano personal yung mga meeting na nangyayari sa loob ng locker room. Hindi talaga nakakalabas dapat yung mga information. Hindi kasi isang beses yun, nasa 2 or higit pa. Base pa sa kanya, dapat sinasapak sa mukha kung sino man yung nagbebenta ng information ng mga player habang nasa locker room meeting kapag merong issue. Meron na kasing pinaghihinalaan doon kung sino itong mga traidor sa Sixers. Pero siguro hindi naman intention na mailabas yung mga information. Meron kasing player ang Sixers na may kasama siyang crew na kumukuha ng personal clip na hindi naman dapat kasama sa loob ng locker room yung kanyang crew kapag merong meeting. Meron na lang 64 games na natitira ang Pelicans. Medyo malabo din maabot ni Zion yung 100% guaranteed contract niya sa susunod na taon. Pwede pang mabawasan yun kapag bumagsak sa 57 games yung natitira hanggang 41 games. Nakalista rin si Zion bilang probable sa mga susunod na game. Umalis na rin siya sa kanyang agency na hindi naman kinonfirm kung anong dahilan. Pero sa ibang report dahil yun sa hindi siya na-trade papuntang Knicks. Hindi pa pala tapos yung kagustuhan ni Zion na makapunta ng Knicks. Kaso yung Pelicans ayaw siyang bitawan. Sa kagustuhan ni Zion na malipat ng Knicks, meron kasing loophole sa kontrata niya. Kaso parang delikado kay Zion yun. Kapag hindi niya na-meet yung mga checkpoints ng games at timbang niya, may rights ang New Orleans na i-waive yung kontrata niya. Yung last 2 or 3 years ng contract niya hindi na guaranteed. Habang dumadami yung namimintis niyang laro, lalo ding lumalabo yung kontrata niya. Para di umanong sinasadya ni Zion na hindi maglaro para bitawan siya ng Pelicans. Hindi naman talaga niya gustong pumirma ng kontrata or extension sa Pelicans, napilitan lang siya nun. Kaso ito nga lang yan, gusto ni Zion na lumipat ng Knicks, kaso yung Knicks ayaw na siyang kunin. Siguro nung mga nakarang season, interesado. Kaso ngayon dahil dumating na nga si Bronson, merong pang OG, Bridges at Towns, hindi nila sisirain basta-basta yung lineup na yon. Ang chance na lang ni Zion na makapunta ng Knicks ay kung i-waive siya ng Pelicans at pipirma siya ng mababang kontrata.